Nandito pala kami sa may toppings. Ito pala yung pagkainan na paborito naming kainan ni Julius nung magjowa pa lang kami. Kasi sobrang sarap ng pagkain dito. As in dito kami bumabalik talaga. Dito kami nagla-lunch kapag may gala kami. At ito nga yung pinaka-favorite ko dito sa loob ng kainan na to. Yung mga design nila na ganito na parang mga sulat ng mga tao. Ewan ko, pero parang ang ganda lang. Mga hearts-hearts yan na parang kahoy. After ilang minutes na paghihintay, dumating na yung order namin. And ito yung binabalik-balikan talaga namin dito. Kasi masarap yung pagkatimpla ng chicken nila. At dito nga sa loob ay meron na silang milk teahan. Dati nung magjowa pa lang kami ni Julius, walang milk teahan dito. As in maliit pa tong pwesto na to. And ngayon meron na silang milk tea dito. As in napakasarap na kainan dito kasi kompleto na sila. Kumain na nga din kami habang naghihintay sa milk tea namin. Kasi eksaktong lunch na din to kaya kailangan na namin kumain kasi si Iya malilipasan na ng gutom. Sobrang tagal nga namin nakabalik dito. Minsan na nga lang talaga kami nakakapunta dito kapag nandito lang si Julius sa bahay kapag rest day niya. Kasi hindi talaga ako nakakalabas kapag ako lang. Kasi ayoko rin naman. Kasi sobrang hirap kaya magko-commute tapos may dalang bata, 'di ba? So pumupunta lang talaga kami dito kapag rest day ni Julius. Silbi banding na rin namin kasi minsan lang naman kami magkakasama talaga. Kasi ganun talaga kapag malayo yung work site. Kaya tiis-tiis na lang rin kahit malayo. Kahit minsan lang nagkikita, minsan lang nakakauwi. Kaya talagang pag nakauwi siya, nagbabanding talaga kami. Sobrang bayad din kasi ng owner ng pagkainan na ito. Minsan siya din yung nagki-cater sa mga customer. Kaya sobrang gandang balik-balikan dito kasi napakabait niya talaga. Kung titingnan mo siya, parang napaka down to earth talaga nung owner dito. Sobrang hirap din talaga kapag ikaw ay isang nanay. Yung tipong gustong-gusto mo na talagang lumafang ng bonggang-bongga pero meron pang isang chikiting na kailangan mong pakainin. Kaya madalas talaga nahuhuli ako sa pagkain. Kasi inuuna ko talaga si Iya. Si Iya medyo malakas na rin to kumain kaya lafang na lafang din yan. Lumalaban yan sa pangkainan. Talagang big girl na ang baby na yan. Sobrang bilis lang talaga ng panahon. Parang kailan lang kapag gumagala kami. Kapag kumakain kami ay karga-karga ko pa yan. Pero ngayon nakikipagsabayan na talaga sa pagkain sa amin. At eto na nga yung milk tea na in-order namin dito sa may kabilang counter. Medyo matagal din kasi natapos kaya ngayon lang din dumating. Itong in-order ni Julius, hindi ko alam kung anong pangalan talaga nito. Nakalimutan ko na. Pero masarap siya. Para siyang lemonade. Pero parang orange, mango, ewan ko. At si Iya nga ay talagang hindi niya na tinantanan yung milk tea. Talagang turo ng turo na siya kasi gusto niyang uminom. Buti pa tong bata na to ang hilig talaga mag-explore sa mga pagkain. Buti na lang hindi na tulad sa akin na talagang sobrang tihikan ko. Kasi yung tiyan ko, sumasakit talaga siya kapag hindi ko bet yung lasa ng pagkain. Kaya kapag hindi ko talaga bet ay talagang hindi ko na kinakain. Ewan ko talaga sa tiyan na to, napaka-arte. Kaya kapag nag-e-explore ako ng ibang mga pagkain, talagang inaamoy ko muna bago ko kainin. Kasi kapag hindi ko din bet yung amoy, ay talagang hindi ko rin kinakain. Kasi kapag hindi ko bet yung amoy, ay talagang for sure, hindi ko din bet yung lasa. Ganun ako eh. Ewan ko ba talaga dito. After nga namin kumain, ay pumunta muna kami dito sa may Novo. Bibili kasi kami sana ng sandal ni Iya. Kasi yung sandal niya ay talagang hindi pa sakto sa kanya. Medyo malaki pa sa kanya, kaya parang natitisod siya kapag naglalakad. Sobrang dami nga nilang stocks ngayon, pero wala talaga akong napili kasi malalaki yung mga sandals dito. Meron ding maliit, pero sobrang liit naman yung pang baby. Talagang nag-sale nga sila ngayon. Kita niyo naman yung mga price niyan. Sobrang mura. At si Iya nga, itong mga bulaklak na naman yung trip niya. Kasi hilig-hilig talaga ng bata na to sa mga bulaklak. Kahit yung mga bulaklak dito sa may paligid, talagang nauubos yung mga petals kasi kinukuha niya talaga. At eto nga, may nahawakan na nga siyang isa. Kaya dali-dali ko naman kinuha yung kamay niya. Kasi baka mahila niya at maputol pa. Ay, baka makapagbayad tayo. Umalis na nga kami doon kasi wala talaga kami nakitang sandals for Iya. And paglabas namin ay talagang umuulan kaya nandito kami sa loob ng raincoat. Pumunta nga kami dito sa bahay ng best friend ko. Gumala kami dito kasi talagang minsan lang kami nagkikita. Madalas talaga nagkikita lang kami kapag biglaan yung mga lakad. At minsan ay talagang dumadaan lang kami dito sa kanila kapag may nilalakad kami ni Julius sa may sentro talaga. Mga 4 p.m. na nga siguro nung nakarating kami dito. Dito muna kami tumambay sa may kwarto nila. Chika-chika muna habang hinihintay namin yung partner niya. Kasi plano namin magbabalot na naman kami. Yun kasi yung madalas na banding naming apat, yung magbabalot lang kami. Kakain lang kami dun sa may balutan talaga. Parang kailan lang kapag nagkikita kami ng best friend ko ay talagang kami lang dalawa and wala pa mga bata. Pero ngayon, ayan, may mga chikiting na sobrang kulit talaga. Sa first, hindi pa yan sila lumalapit talaga. Hindi pa sila naglalaro. Magkaiba sila ng mga mundo. Minsan lang din kasi magkita tong dalawa na to, kaya naman medyo hindi sila ganun ka-close. Kapag
nagkikita sila. It takes time para maglaro yung dalawa. 2 years nga ang agwat ng mga batang to kasi mas unang biniyayaan yung best friend ko. Nina nga din pala ito ni Iya, itong best friend ko. Kaso hindi nga siya masyadong lumalapit kahit na kanino talaga kapag hindi niya madalas nakikita. Kahit nga sa kapitbahay dito sa amin, talagang hindi siya madalas lumalapit talaga. Kaya hindi na din maipagtataka kung hindi rin siya lalapit dito sa ninang niya kasi minsan lang talaga niya to nakikita. Kahit whole day pa kami magsama nitong best friend ko ay talagang hindi talaga to lalapit. Lalapit lang siya pero mga sandali-sandali lang, yung parang naglalaro lang siya. Kasi kahit nga dun sa lola niya sa kabilang side, dun sa lola niya sa father side, kahit na isang araw, buong araw kami magkasama, ay talagang hindi din siya lumalapit. Kasi sobrang hirap talaga kunin ng loob ng batang to. Talagang hindi mananakaw kasi hindi talaga siya lumalapit or sumasama sa ibang tao. Sobrang hirap na hirap nga ako kapag pupunta kami ng mga occasions kasi kapag maraming tao ay talagang hindi nagpapabitaw sa akin at hindi siya nagpapababa. Kaya naman palagi siyang karga ng karga lang. Pero hindi na din may pagtataka kung saan nagmana. Syempre sa akin niya nagmana kasi ganyan din ako noong mga panahong kabataan ko pa. Char, akala mo naman gano'ng katanda. Kasi ako talaga, hindi talaga ako mahilig makipaghalubilo ng mga tao and kapag maraming tao ay talagang nahihiya ako. Kahit nandito sa bahay, kapag may mga tao na pumupunta ay talagang nagkukulong ako sa kwarto. Ayoko makipaghalubilo talaga. Ewan ko pero nahihiya talaga ako. Kaya naman, yun yung namana ng anak ko sa akin. And sobrang hirap pala i-manage nung ganun. Siguro kung gaano kahirap yung naranasan ko dito kay Iya kapag maraming tao ay ganun din yung naranasan ng mama ko noon. At habang nagchichika-chika kami dito ay dumating na yung partner ng best friend ko. Kaya naman, papunta na kami doon sa may kakain na namin ng balot. Dito na nga lang din kami sumakay sa may tricycle nila para isahang biyahe na lang. Kasi malapit lang din naman yun. Parating na nga kami dito and hirap na hirap akong iset up yung camera. Kasi hindi kami kasya doon sa may video talaga and kailangan ko pa talagang ilagay sa pinakamalayo yung cellphone ko para lang magkasya kami dito sa may camera and mahirap na baka manakawan pa tayo dito kaya naman okay na yan. Importante dyan kaming dalawa ng best friend kung makikita ito sa video bahala na yung dalawa dyan. At si Iya nga ay pinakain na lang namin ng biscuit dyan kasi hindi naman siya pwedeng kumain din ng balot. Hindi ko alam kung bawal or pwede na ba pakainin ng balot nung ganitong edad ng bata pero para mas sure hindi na namin siya pinakain ng balot. Gabi na nga kami nakakain dito kasi nga sobrang tagal dumating ng partner ng best friend ko kasi nag-sideline pa siya na nag-tricycle driver. Kaya inabot kami ng gabi dito. Medyo matagal din yung chika namin doon sa bahay nila. Pero goods pa rin kahit ginabi na kami dito kasi minsan lang din naman kami nagkikita. Kaya talaga sinusulit namin yung mga Thai. Kasi minsan lang ako nakakagala talaga kapag nandito si Julius kasi wala akong masasakyan and ayokong mag-commute talaga. Sobrang hirap. Mahal pa ng pamasahe. Kaya sobrang swerte ko na rin dito kay Julius kasi binibigyan din niya talaga ako ng time na makapag-banding ng mga friends ko. Unlike dun sa iba na porket nagkaasawa lang or may nagkaanak na ay hindi na pwedeng gumala kasama yung friends. Parang pinagkaitan na nag-asawa lang naman nag-anak lang naman. Parang pinagkaitan na. Hindi naman masama yun pero dapat balance lang din naman. Kasi kailangan din naman natin i-enjoy yung buhay natin. Kasi nga life is so short. Kaya mag-explore tayo kahit na minsan-minsan lang. Kahit na dito na sa paligid natin, kailangan natin lumabas sa comfort zone natin. Kailangan natin i-enjoy yung mga buhay natin kasi nga hindi natin alam yung panahon. Ganun. Pero dati talaga hindi talaga ako kumakain ng balot. Pero simula nung naging kami ni Julius, ay talagang nakapag-explore na ako sa mga pagkain. Kasi dati nga hindi talaga ako nag-explore kasi nga yung tiyan ko ay talagang mapili. Sobrang dami na nga pagkain na nasayang na pinagbibili ni Julius dahil nga hindi ako kumakain. Siya rin naman medyo mapili rin sa pagkain. Pero dahil sa kagustuhan niyang mag-explore kami ng pagkain, ayun, nasasayang yung iba talaga kasi hindi namin bet yung mga lasa. Madalas pa naman bumibili ito si Julius ng mga medyo pricey na mga pagkain. Yung mga medyo pricey, hindi sana yung mga tiyan namin dyan. Minsan kasi kakaiba yung mga lasa ng pangmayamang food. After nga namin kumain dito ay talagang umuwi na kami kasi si Iya antok na talaga kasi anong oras na nga pala to. At pagdating nga sa bahay ay talagang kumain lang saglit si Iya at maya-maya ay natulog na rin agad kasi talagang inaantok na talaga siya. So that's it for today's video guys. Please do follow me if hindi pa kayo nakafollow. Thank you!